Alamin na po natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kalagayan nitong bagyong Hana na nananatili pa rin ho sa Philippine territory at yung epekto ng habagat na nararanasan din sa ilan pang parte ng ating bansa. May mga nakalap na impormasyon mula sa Bombo Weather Center. Si Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, lumakas pa nga ng bahagya ang bagyong si Hana habang tinatahak pa rin ang parehong direksyon patungo sa silangang bahagi ng karagatang sakop ng Taiwan. Dahil dito, Bombo Dennis, ay nananatiling maliit ang tsansa na tumama ang naturang bagyo o maglandfall si Hana dito sa kalupaan ng ating bansa. At dahil lumaki pa ang sirkulasyon at kaulapang dala ng naturang sama ng panahon, ay bahagya na ito nakakaapekto dito sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Inaasahan namang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo pagsapit yan ng Lunes sa susunod na linggo. Posible naman itong humina at maging severe tropical storm na lamang sa oras na lumabas na nga ito sa teritoryo ng ating bansa. Samantala, southwest monsoon o hanging habagat pa rin na lalong pinalalakas ni Bagyong Hana ang patuloy na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas, partikular na dito sa ilang lugar sa Luzon. Batay sa kasalukuyang data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro o itong mata ng bagyong si Hana sa layong 520 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hanging dala nito ay maabot na sa 120 km per hour malapit sa gitna, habang ang pagbugso nito ay pumalo na sa 150 km per hour. Kumikilos pa rin ang naturang sama ng panahon pakanluran sa bilis na 10 km per hour. Dahil sa naturang lagay ng panahong dulot ng Hana ay umiiral na at itong umiiral na habagat ay itinaas na rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dyan ho sa probinsya ng Batanes. Asahan ang malakas na ulan na may kasamang hangin sa nabanggit na lugar. Magiging masungit naman ang lagay ng panahon sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga, Bataan, Aurora, Bulacan, dito ho sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Northern portion ng Eastern Visayas, dahil yan sa mas lalo pang pinalakas na southwest monsoon itong hanging habagat. Samantala, dahil sa mga pag-ulan na nararanasan, ay posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pinapayuhan natin ng lahat na mag-ingat at maging alerto sa lahat ng oras at panahon. Bombo Vic. Yes, Bombo Dennis. Kumusta naman yung binabantayan natin na isa pang sama ng panahon na namataan kahapon doon, batay sa report mo, na isa pang weather disturbance sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kumusta naman ang observation mula dyan sa data na nakakalap ng ating Bombo Weather Center? Bombo Dennis, babatay doon sa data ng Bombo Weather Center ay nasa labas pa nga ito ng Philippine Area of Responsibility at maliit pa rin ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. At batay nga doon sa satellite image na ipinakita natin ay may nabubuo namang cloud cluster dyan sa may bahagi o ito katabi lamang nitong si Bagyong Hana, at inaasahan nga natin na sa loob ng 24 oras ay magiging itong low pressure area, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Vic. Yan muna ang aking ulat panahon tungkol pa rin dito sa bagyong si Hana. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tumaas pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kalahating bilyong piso ang naitalang pinsala at pagkalugi na nagtamo ng malaking bahagi po dito ang sektor ng agrikultura. Kasunod yan ng pananalasa ng bagyong Guring sa ating bansa. Batay nga sa pinakahuling bulletin na inilabas ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagkakahalaga ng 504.4 million pesos ang naitalang pinsala sa sakahan dahil pa rin sa pananalasa ng bagyo at iba pang epekto ng sama ng panahon. At ang 11,965 ay yung mga magsasakang apektado. 19,658 naman na hektarya ng agrikultura ang
apektado, lalo na dyan sa may area ng Cagayan Valley. Ang Central Luzon Region na apektado rin, maging ang Southern Tagalog o yung Calabarzon at Western Visayas ay nakaranas din ho ng matinding epekto. Sa nasabing halaga, ang pagkalugi sa produksyon ay umaabot ho sa 21,134 metric tons. Kabilang sa mga apektadong produktong pang-agrikultura ay ang palay, mais, high-value crops at mga alagang hayop. Ang palay, mga kabombo, ang pinaka-apektadong kalakal na may kabuang halaga na nawala ay nasa 362.2 million pesos. Katumbasuyan ng 16,488 metric tons ng pananim na nasira sa 13,967 na ektarya ho ng lupaing pangsakahan. Sumusunod naman ang produktong mais na may 139.1 million pesos na halaga ng naitalang pinsala at volume na pagkawala ng nasa 4.5 metric tons. At para naman sa high-value crops, ang halaga po ng nawalang mga produkto ay nasa 2.7 milyong piso, habang yung volume loss ay nasa 56 metric tons sa siyamhuya na ektarya ng lupain. Ayon pa ho sa Department of Agriculture, inaasahan pa na mas tataas pa ang naturang halaga ng pinsala dahil pa rin sa sama ng panahon, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang ginagawang assessment sa mga lugar na naapektuhan din ng bagyong Guring at pati na ng epekto ng habagat. Samantala, tinatayang nasa mahigit 300 million pesos naman ang pinsala sa infrastruktura dulot ng pananalasa ng bagyong Guring at ang pinalakas na southwest monsoon. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na umabot na sa 379.58 million pesos ang tinatayang pinsalang dulot ng sama ng panahon sa mga national road, tulay at flood control structures. Ang pinsala sa mga kalsada ay umabot sa 143.28 million pesos, habang ang pinsala sa mga tulay at flood control ay umabot na sa 13.44 million pesos at 222.85 million pesos sa iba pang mga infrastruktura. Naitala ang mga nasirang infrastruktura sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley. Sinabi ng nasabing departamento na may kabuang 24 na kalsada ang muling binuksan ng kanilang quick response team kasunod ng sama ng panahon. Sinabi ng ahensya na ang quick response teams ay nagsasagawa pa rin sa kasalukuyan ng paglilinis sa kabuang 6 na road sections sa Cordillera Administrative Region at Ilocos Region na nananatiling sarado para sa publiko. Samantala, isinailalim muli sa first alarm ang Marikina River. Yan ay matapos na umabot pa sa 15 metro ang taas ng tubig sa naturang ilog dahil naman sa malakas na mga naitatalang pag-ulan, dala pa rin ng bagyong Hana at maging ng habagat. Batay nga sa pinakahuling data ng Marikina Public Information Office, tumaas ang level ng tubig ng naturang ilog, mga kabombo, at yan ay batay sa magdamag na pag-monitor, nasa 15.3 meters. Kung matatandaan, itinaas ang unang alarma noong araw ng Huwebes, ngunit kalaunan ay nag-normalize din naman ang level ng tubig sa naturang ilog. Sa ngayon ay mahigpit na pinapayuhan yung mga residente na malapit sa ilog na mag-ingat at maging handa sa anumang insidente na posibleng mangyari na dulot pa rin ng malakas na mga pag-ulan dahil dito sa umiiral na bagyo at maging ng habagat. Samantala, inaasahang aabot sa pinakamataas na elevation ang level ng tubig sa Angat Dam na 213 hanggang 214 meters. Yan ay dahil sa maraming mga sunod-sunod na sama ng panahon na inaasahan ding papasok pa sa bansa matapos ang mga nakalipas na sama ng panahon. Batay kasi sa forecast ng Department of Science and Technology, hindi bababa sa 6 hanggang 8 bagyo ang posibleng pumasok pa sa Pilipinas hanggang sa buwan ng Disyembre. Kaya naman, ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, ay posibleng maabot ng Angat Dam ang maximum capacity nito bago pa man ang tag-init sa taong 2024. Dagdag pa rito ay inaasahan ding aabot sa 200 metro ang level ng tubig ng dam sa lalong madaling panahon. Ang
Ang Angat Dam mga kabombo ay nagsusupply ng mahigit 90% ng tubig na kinakailangan sa Metro Manila at nagbibigay ng mga pangangailangan din sa irigasyon ng nasa 25,000 hectares ng bukirin dyan sa Bulacan at lalawigan ng Pampanga. Kung matatandaan, una nang dumipensa ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa pagpapakawala ng tubig mula sa Ipu Dam sa bahagi po ng Bulacan at sinasabing ang kanilang ginawa ay parte ng kanilang kinakailangang hakbang upang tiyakin ang integridad ng nasabing water reservoir.